usapang diabetes na putani. Ato ipadayon ang ato ang chika. Sa niaging sa chika-chika while nag-drive, ang atuang na left out nga topic was about insulin resistance, and we talk about paunsa na overwhelm si ato ang mga ato ang mga organs once permanente taas ang atong sugar. Karon ato ang hisgutan kining insulin insensitivity or ginatawag na insulin resistant, and unsa ang ihang kanang nahitabo gyud didto sa ato ang cells if nanatad diha nga stage. So ato ang cells hindi na siya mudawat og signals or gina-ignore na niya ang insulin signals nga gikan sa imong pancreas. So dili na siya mo absorb og glucose. Kaya nga ang atong bation niya na luyahon ta tungod kay nagkulang na ta og fuel. So ang cells nga naman nga nahimo siyang insulin resistant is because nagkaroon na og inflammation ang ato ang cells. So ang effect na sa tuwang lawas, daghan na tag mga bati-bation mo na sinugdan sa labad sa ulo, galipong-lipong ka, sakit ang lawas. Muna nga yung lawas lami kayo ipahilot kung inanagod ng mga klase nga yangungo wa nakakasabot sa yung lawas, murag lami ipamasahe ana. Easy, discomforting, annoying, and so makakos siya og additional kanang factor sa stress and even sa ato ang depression, anxiety. Wala na, kanit-kanit na. So karon unsa may mahimo na to diha para ato na siyang ma-reverse, ma-correct na to na siya, ato ang ma-revive ang ato ang cells nga nagkaroon og inflammation. So first gyud katong ato ang ilimit ang ato ang kaon sa mga high glucose and carbohydrate rich na mga foods. Kay ato naman gi-address ang ato ang kaon no, gilimit naman nato. So, para mo-correct ang ato ang cell side, kinahanglan adto na tay activity. So kahit ano lang kanang mag-ano ka o mag-ano ta og 10,000 steps every day, tako na siya og tabang. And then kanang resistance exercise nga dili kaayo siya heavy, ayo nang heavy, simple lang ng mga resistant exercises nga pwede rin nato mabuhat sa balay. Nga naman pag natay physical activity, ang ato ang muscles nagakuan siya, mag-burn siya og kining mga fats nato, and eventually ang cells kay nakapahulay siya, magbalik ang iyang sensitivity sa insulin. So i-maintain lang nato na siyang physical activity, and eventually ubanan sa healthy nga lifestyle sa pagkaon niya, iwasan nato nga mag-spike ang ato ang sugar, then pwede nga ang kanang insulin insensitivity mahimo na siya maging sensitive na siya ulit, and able siya nga mo respond sa insulin signals nga gikan sa atong pancreas. So in that, ma-normalize ang functionalities and process diya nga part sa cell side, and then sa imong pancreas and kidney side, then dako kayo og kanang posibilidad nga ma-reverse ang imong state of high sugar and diabetes.
Okay, so unsa yung conclusion na to diha? Pag dili ta ma-adjust ato ang lifestyle, ang sure nga sangputanan niya na basically magkaroon ka og chronic kidney disease and then eventually mag dialysis. Mo na siya ang sure nga padulungan pag once walay adjustment sa ato ang lifestyle. Yan. I hope na we can learn and mabag-o na to ang ato ang dagan sa ato ang health para sa ato ang pamilya, para sa ato ang mga mahal sa kinabuhi. Ug para sa po sa ato ang sarili na rin, para ma-enjoy na to ang life. Till next time. Okay, so may abot na ko sa balay. Alright? Bye-bye.